Paano kung dahil sa trabaho mo'y nalagay ka sa kapahamakan at wala nang ibang pagpipilian kundi ang umasa sa isang ganap na estranghero? Nagtatrabaho noon sa isang bangko si Dashiell. Manager siya ng 3 taon. Ngunit ang 3 taon niya ay matatapos na lamang sa isang iglap nang pasukin sila ng mga magnanakaw. Bilang manager ay siya ang nakakaalam ng code ng vault na naglalaman ng bilyong halaga. Naging bangungot sa kanya ang sandaling yun dahil bukod sa hinostage siya ay muntik din siyang gahasain ng buong pangkat ng magnanakaw. Mabuti na lamang at may isang estrangherong tumulong sa kanya para makatakas sa mga kamay ng mga mandarambong. Hindi niya nakita ang mukha nito dahil nakabonet. Pero ramdam niya na isa itong makisig na nilalang dahil sa tono ng boses. Dahil hindi siya pamilyar sa probinsyang pinagdalhan sa kanya, kaya nagpatulong siya kung paano makakaalis dun. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may nangyari sa kanila ng lalaki. Hindi niya alam pero sa isang gabing magkasama sila sa kakahuyan, naging panatag siya at naibigay niya ang sarili sa totally stranger na tumulong sa kanya. Nagising siya na wala na ang lalaki. Hinanap pa niya ngunit hindi niya na nakita. Nakaalis siya roon sa tulong ng isang tao at nakabalik sa kabihasnan. Akala niya ay matatapos na ang lahat nang lisanin niya ang probinsya. Ngunit hindi pala. Nabuntis siya ng lalaking hindi niya alam kung ano ang tunay na pagkakakilanlan. Tanging naaalala niya, mahaba ang buhok nito at isang pulang balat sa kaliwang palad nito. Magsisiman ay huli na. Ginusto niya kaya panindigan niya. Pero muling nalagay sa alang-alang ang buhay niya dahil ang mga magnanakaw bumalik para siya ay tapusin. Dahil si Dashiell ang tanging nakakaalam kung sino-sino ang mga sangkot sa pagnanakaw ng bangko. Bumalik kaya ang estrangherong yun upang muli siyang tulungan? Ating alamin ang buong kwento. Don't let your guard down. Malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa likuran ng mga lalaki. Isang malakas din na hampas sa likod ang ibinigay ng sumigaw. Stand straight, chin up. Hindi kayo mga bakla. Muli nitong sigaw. Boss, may tawag po mula sa kampo. Lumapit ang isang lalaki at ibinigay ang cellphone sa kanya. Kinuha naman niya agad yun. Yes? Okay, I'll be there in no time. Seryosong usal nito bago ibinaba ang tawag. Ito si Silver Vask, a man with an iron heart. Dahil hindi ito marunong maawa. Ang sabi ng ilan, hindi ito marunong magmahal. What the heck? Bigla niyang kinabig ang manibela nang may batang tumawid ng kalsada. Muntik nang tumama sa kahoy ang side mirror ng kanyang sasakyan. Saglit na tumingin sa kanya ang bata at tila natigilan siyang saglit. Ngunit nang nakabawi, halos sigawan niya ito. Mabuti na lang at nakatakbo na dahil kung hindi, baka ano pang nagawa niya. Mula sa kabilang kalsada, nakita pa ni Silver ang isang babaeng lumapit sa bata. Hindi niya makita ang mukha nito dahil natatakpan ng mahaba nitong buhok. Nakita niyang hinawi nito ang buhok, ngunit hindi niya na halos maaninag ang muka dahil malayo na siya sa mga ito. Wait naman, sinabi ko na sa'yo na huwag kang umalis ng bahay. Bakit hindi ka nakikinig? At kamunti ka pang masagasaan ng sasakyan. Paninermo niya sa 6 na taong gulang na anak niya. Nayuko naman ang bata. Sorry po mama, kasi naman si Ralph pinapunta niya ako sa kanila para daw maglaro kami. Napaka-cute nito. Ang sarap pisilin ng pisngi dahil sa tambok nun. Sa araw-araw na nakakasama niya ang anak, ay araw-araw din niyang naaalala ang sandaling iyon sa loob ng gubat. Minsan naiisip niya, nasa na kaya ang lalaki nagligtas sa buhay niya? Matapos nang nangyari sa bangko noon, nag-resign na siya. Umalis ng Maynila at umuwi ng Rizal kung nasaan ang kanyang nanay. Dito naman talaga sila. Sadyang sa Maynila kasi ang trabaho niya kaya't kailangan niyang kumuha ng mauupahan. Pero nang kamuntik na siyang mamatay, kinalimutan na lamang niya ang trabaho at namuhay ng panibago. Ilang beses din siyang under protection ng mga pulis habang hinahanap ang mga salarin. Ngunit lumipas ang ilang taon, hindi na umusad ang kaso. Sa banta niya, may lagay ang mga sindikato sa Pulis Maynila kaya itinigil na iyon. Unsolved pa rin ang kaso hanggang ngayon. Ilang beses din siya noong tinanong kung namumukaan niya ang mga sospek
pero hindi ang laging sagot niya dahil natatakot siya na baka hantingin siya ng mga ito oras na magsumbong siya. Ngayon ay hinayaan na lang siya. Siguro napagod rin ang mga imbestigador. Kahit nga siya'y pagod na rin, paulit-ulit na lang kasi. Okay, sige, tara na't umuwi na tayo, tanghali na, amoy araw ka na rin. Kailangan mo na talaga ng paligo. Nang umalis siya sa trabaho, nagtayo siya ng isang sari-sari store sa tapat ng kanilang bahay. Medyo umaasenso naman dahil lumalago ito kahit papaano. Dashel, may bisita ka anak. Nasa pintuan pa lang siya ay ang nanay Esther na niya ang agad na bumungad. Pumunta ka na sa banyo para maligo ka na ha. Susunod ako, okay? Opo mama. Tumakbo naman ang anak niya patungo sa likod ng bahay. Doon siguro dadaan patungo sa kusina. Bumaling siya sa ina. Sino daw punay? Magandang tanghali, Dashel. Isang pulis. Bakit kaya? Ay sir, magandang tanghali po naman. Bakit ho sana? Mukhang ngayon niya lamang ito nakita. Sandali lang, ikukuha ko ng maiinumang bisita. Kausapin mo muna. Ani ng nanay niya at tumalikod matapos magbigay galang. Naupo siya sa isahang upuan. Narito ako upang sana magpaalala. Mag-iingat ka, Dashel, dahil may mga taong naghahanap sa'yo. Kinabahan naman siya. Po? Ang mga magnanakaw ay gumagala-gala ngayon at iniikot ang Maynila para hanapin ka. Kumabog ng mabilis ang puso niya dahil sa sinabi ng pulis. Bakit niyo po alam? Hindi ito sumagot at nagpaalam. Ang weird, pero natatakot siya dahil sa sinabi nito. Nay, kilala niyo po ba yung pulis na yun kanina? Habang kumakain sila ng tanghalian, hindi siya mapakalit nagtanong na rin sa kanyang nanay. Tinignan naman siya nito. Hindi ko pa siya nakikita. Baka bago. Bakit? Ano ba ang sabi sa'yo anak? Kasi ho, pinag-iingat niya ako at naglilibot raw ang mga dating magnanakaw na nanloob sa China Bank sa Maynila. Uminom ito ng tubig, mukhang tapos na rin kumain. Natatakot ako anak. Baka may masamang balak sa'yo ang mga taong iyon. Diba, ang sabi mo sa akin, nakita mo ang mga mukha nila ng sandaling gagahasain ka sana. Nanginginig ang buong kalamnan niya. Yun ang pinakakinatatakutan niya sa lahat. Ang sandaling pinunit na mga tulisan ng suot niyang uniform at natira na lamang ay ang maliit at manipis na panloob niya. Nay, pwede po bang wag niyo na ninyong sabihin yun? Tumayo ito at mahigpit siyang nayakap ng may edad na ina. Sobra-sobra ang trauma niya dahil sa pangyayaring iyon. At sa ilang taong naranasan niyang bangungutin tuwing gabi, minsang dumating sa oras na parang nakikita niya na kahit saan ang mga muka ng mga taong iyon. Tumatawa, humahalakhak at siya hinahabol. Nag-halucinate siya na parang ikakabaliw niya. Pero lahat ng iyon, unti-unti namang naglaho nang siya ay magpa-therapy. Pero ngayong nalaman niya mula sa pulis na hinahanap siya, bigla na namang bumalik pa unti-unti ang kanyang takot. Ano kaya kung umuwi ka muna sa Batangas, doon sa Tia Luzinda mo? Ang tinutukoy ng nanay niya ay ang nakatatanda nitong kapatid na nasa Batangas. Pero nay, paano si Dwight? Nag-aaral po yung anak ko. Hindi po pwedeng patigilin dahil grade 1 na siya. Nag-aalala niyang sabi. Dito sa akin si Dwight. Sa tingin mo ba kapag nasa iyo at dinala mo yung bata, hindi malalagay sa panganib ang anak mo? Kung hahabulin ka't malalaman nilang may anak ka, mas mabuting dito na muna si Dwight anak. Mahaba at pagod na buntong hininga ang pinakawalan niya. Siguro nga'y tama ang kanyang nanay. Dahil kapag kasama niya ang anak, siguradong madadama ito sa gulo. Napakabata pa ni Dwight at ayaw niyang ito ay masaktan. Ayos na sa kanya na siya ang habulin, wag lamang ang pinakamamahal niyang anak. Nabuo ang isang desisyon sa kanya. Kailangan niya na namang lumipat ng lugar. Tinawagan ng nanay niya si Tia Luzinda niya at pumayag naman ito. Sana lamang matapos na itong lahat para makapamuhay na siya ng normal. Hindi niya ito ginusto. Hindi niya pinangarap ang ganitong buhay. Napakahirap na malayo sa nag-iisa niyang anak. Pero para sa kapakanan at kaligtasan nito, siya muna ang lalayo. Masiguro lamang na hindi madadamay ang anak niya. Mag-iingat ka roon anak. Tumawag ka kaagad kapag dumating ka na para naman mapanatag ako rito. Naluluha niyang kinuha si Dwight. Umiyak ito kagaya niya. Bakit po aalis ka mama?
Iiwan mo ko kay Lola? Nayakap na lamang niya ito at napahagulgol. Magtatrabaho lang si Mama. Para ito sa'yo anak, para makaipon tayo at may pangkolehiyo ka sa darating na araw. Ang hirap magsinungaling, lalo na sa anak na hindi naman naiintindihan ang mga ganoong bagay. Uuwi po ikaw dito, di ba Mama? Sunod-sunod ang tangong ginawa niya. Pinilit niyang umiti kahit hirap na hirap siya. Oo, Dwight anak, uuwi rin si Mama. Mahal na mahal kita anak. Mahal po kita Mama. Ingat po ikaw doon ha. Tawag ikaw kay Lola Mama ha. Napisil niya ang tungkil ng ilong ng anak niya. Opo, tatawagan kita lagi. Muli niyang niyakap ang bata bago siya sumakay ng bus pa Batangas. Dala ang 2 maletang itim at isang sling bag. Ipinwesto niya ang mga gamit sa ilalim ng kanyang kinauupuan. Ingat Mama. Pinahid niya ang mga luha at kinawayan ng anak niya. Wala nang ibang paraan kundi sandaling lumayo siya. Sana sa gagawin niya, hindi malaman ng mga magnanakaw na may anak siya upang mailayo ito sa tunay na kapahamakan. Dashel! Pagkababa pa lamang niya ng bus, pangalan agad niya ang narinig niya. Nilibot niya ang mga mata sa paligid para hanapin kung sino ang tumatawag sa kanyang pangalan. Tia Luzinda! Nagliwanag ang mukha niya nang makita ang tiya. Kasama nito si Beth na kanyang pinsan. Mabilis na lumapit ang dalawa at tinulungan siya sa mga dala. Napakaganda mo pa rin ate. Bulalas ng 21 years old niyang pinsan. Matagal na rin ang huli nilang pagkikita. Teenager pa lang siya nun. Mana sa'yo Beth, ngiti niyang usal. Mas matanda si Dashiell ng 5 taon sa pinsan, pero iba kasi ang kahiligan nito. May pagka-tomboy-tomboyin kasi at laging oversized t-shirt ang laging suot. Hanggang ngayon ay ganito pa rin manamit ang pinsan. Nagkakasya rin ito sa eyeglasses na mukhang anti-rad. Siguro kung aayusan ng pinsan niya, lalabas ang natatago nitong ganda. Yun nga lamang, allergy yata sa makeup. Doon tayo Dashiell, naroon ang tiyo uka mo. Hindi ko siya pinagbiyahe ngayong umaga para may masakyan tayo. Ngumiti siya. Para ngayon pa lang, nahihiya na siya dahil sa kabutihan ng mga ito. Kagaya ng nanay niya, matangos din ang ilong ng kanyang tiya. May lahi kasing Espanyol ang mamang ng mga ito na lola naman nila ni Beth. Bethany ang tunay nitong pangalan, ngunit dahil mas madaling sambitin ng Beth, kaya hindi na diniretso. Agad niyang kinuha ang kamay ng tiyo uka niya at nagmano. Tumataba po kayo Chong ah. Biro niya rito. Ay sus, ikaw na ba si Dashiell? Abay tinalo mo pa ang kandidata sa Reyna Elena namin sa barangay ah. Namula naman siya. Oo, yun ang sabi ng karamihan pero hindi na lang niya pinansin dahil para namang nakakahiya kapag nagbuhat siya ng sariling bangko. Hindi alam ng mga ito na may anak na siya. Ayaw na lamang niyang ipaalam para mas maprotektahan ang anak niya. Ngayon pa lang, namimiss niya na ang mahal na anak niya. Welcome sa bahay namin ate. Pagpasok pa lang, bubungad ang sala, bamboo set na upuan, isang flower vase sa maliit na mesa sa gitna nun, ang bintana na may green na kortina na isinasayaw ng hangin, ang flat screen TV na nakalagay sa pader. Sa ilalim nun ay isa ulit na mesa na nakapatong ang ampli, boxes ng cable at sa magkabilang gilid, malalaking bus. May second floor kung saan naroon ang mga silid. Bago ang kusina, mapapadaan sa isang pinto na ang sabi ni Beth ay silid nito. Kasunod ay CR sa dulo na natatakpan ng dingding na pader na nag-uugnay sa kusina at sala. Tara, kumain na muna tayo. Dashiell, halika na. Siguradong gutom ka na anak. Nakakatuwa na may ganito siyang mga kamag-anak. Kadalasan kasi, inggitera at pakitang tao ang karamihan sa kamag-anak at kung hindi ka pa mayaman, hindi ka nila papansinin. Matapos ng tanghalian, nagpahinga na siya. Maaga pa kasi kanina nang lumuwas siya patungo rito. Ang silid ni Beth ang ibinigay na silid ng kanyang tiya Luzinda. Ate, gising ka na pala. Papungas-pungas pa siya at napapahikab habang palabas ng silid. Mag-aalas 4 nang siya ay magising. Nadatnan niya sa sala ang tiyo uka niya, Tia Luz at si Beth na may pinagkakaabalahan. Para saan yan? Aniya nang makitang may gown na inaayos sa manikin. Napakagandang gown nun, kulay pula at kombinasyon ng itim. Ang kulay ay bagay na bagay, lalo kapag maputi ang magsusuot.
Ito ba? Para sa Rina Elena ate, bukas na yun at kami nila tate ang nakatoka para sa pag-aayos ng mga ito. Paliwanag naman ni Beth. Ayos lang kayang palitan natin si Freya. Si Dashiell na lang kaya. Mukhang mas bagay kay Dashiell ang gown eh. Biro ng tiyong uka niya. Natawa naman siya pero nang tumingin ang mga ito sa kanya ay siya'y napatigil. Seryoso? Bulong niya sa sarili. Sakto talaga ang punta niya rito dahil bukod sa Flores de Mayo, fiesta rin sa barangay. Mamaya na ang Reyna Elena kaya abala talaga ang lahat mula sa gown at mga gagamitin sa parada. Ang pamilya ni Beth ang nag-aayos nun dahil sa panaad na sinasabi ng mga ito na ihanda na ang mga gagamitin at magsusuot na lamang ang kulang. Uncle Uka, hindi po makakapag-reyna si Freya. Pero gulat na gulat silang lahat nang mula sa labas, humahangos na pumanhik si Edmond sa sala kung nasaan sila. Sunod-sunod silang tumayo. Ano? Bakit? Anong nangyari, Ed? Si Beth ang nagtanong. Kapatid ng kandidata si Edmond. Kanto lang ang pagitan ng bahay nila. Kasi Beth, nilagnat eh. Kanina masama ang pakiramdam niya nang gumising. Pinainom naman ni Mamang ng gamot pero hindi pa rin humuhupa at mukhang tumaas pa. Hindi makatayo dahil masakit daw ang kasukasuan. Baka na dengue, Edmond. Sabihin mo kay mamang mo na dalhin na sa hospital at baka dengue para maagapan. Sumabat ang kanyang tiya. Nagkatinginan pa silang lahat at napakagatlabi siya nang tumigil ang mga ito sa kanya. Opo, auntie. Pasensya na raw po kayo. Maghanap na lang po kayo ng papalit kay... Biglang nadako ang mata ng binatilyo sa kanya. Ay, eto na pala siya. Siya na lang po yung ipalit natin. Si ate Dashiell, Edmond. Dashiell, okay? At huwag mong pagpapantasyahan yan dahil hindi kayo bagay. Biro ni Beth. Natulala kasi ito ng sandali nang siya ay makita. Medyo nahiya tuloy siya sa binatilyo. Napakagandang kandidata ni ate Dashiell, no? Banat pa nito. Alam namin. Sabay-sabay na sagot ng kasama niya sa bahay. Nang umalis si Edmond ay ipinatawag na ng tiyo o kanya ang mag-aayos sa kanya. Wala na rin naman siyang choice kundi ang sumang-ayon dahil may hatol na ang mga ito kaya tatanggi pa ba siya? Nakakahiya naman kapag ganun. Are you sure? Yes, boss. That's impossible. Naikuyom ni Silver ang kamao dahil sa sobrang inis. Nakaupo siya sa gazebo nang puntahan siya ng tauhan. Mukhang hindi pa rin talaga tumitigil ang mga taong yun. Matagal ng panahon ang lumipas pero bakit ngayon? Muli na namang hinahanting ng mga sindikato ang dalagang minsan niya nang nailigtas. Mauna ka na't susunod ako. May kailangan lang akong ayusin. Tumalikod naman ang kanyang tauhan. May tinawagan siya bago tumayo. Oo, sabihin mong sasama ako sa operasyon. Oo, wag ka nang magpaliwanag at ayusin mo to. Good, darating ako agad. Nang maibaba ang hawak na cellphone ay tumayo siya. Akala ni Silver na paniwala niya na ang mga taong yun na napatay niya na ang dalaga. Ngunit mukhang nalaman ng mga itong buhay pa. Hindi siya pwedeng tumunganga na lang. Isa pa, this is his job. Noon pa man, sadyang kailangan lamang niyang maglaylo dahil sa nakaraang 6 taon wala siyang ibang ginawa kundi ang magpalago ng organisasyon kung saan magagamit niya sa susunod na mga araw. Bethany, ipakilala mo naman ako sa kandidata niyo. Sus, Bert, umalis ka. Di ka type ng ate ko. Tsaka may GF ka na, no? Sumbong kaya kita sa kanya. Napangisi ito at biglang lumayo. Si Edmond at isa pa sa anak ng kapitbahay ang may hawak ng arko niya at karamihan ng mga naroon ay siya ang tinitignan pero kailangan niyang umiti at hindi siya pwedeng yumuko. Saan ka sa Maynila, Dash? Escort niyang si Luis ang nagtanong. Gwapo ito't maputi. Mas matangkad nga lang siya rito. Ito raw ang boyfriend ni Freya na dapat ay narito sa kanyang pwesto. Hindi talaga kasi siya komportable sa titig at kilos nito. Kahit na sabihing mas matanda siya, hindi naman pwedeng basta-basta na lamang siyang magtiwala dahil narito nga siya para magtago sa mga taong gustong pumatay sa kanya. Malapit na sila sa simbahan, ilang minuto na lang, ngunit napukaw ang atensyon niya nang may kung sinong humablot sa kanyang braso. We need to get out of here now. Bulong nito sa kanya. Animoy bumalik siya sa nakaraan. Ang tinig na iyon. Ang pamilyar na tinig na matagal niya nang hindi naririnig. Bigla niyang tinignan ng lalaki.
Napakagwapo nito sa mahabang buhok na hanggang balikat siguro kapag nailugay. Kinabahan siya dahil parang pamilyar sa kanya ang taong ito. Yun nga lang, hindi siya sigurado sa naiisip. Let's go. Madiin itong usal. Hoy, wag mo ngang guluhin ang ate ko. Napalingon din maging ang tiya niya at ang kanyang tiyo. Shut up! Malakas nitong sambit. Pinilit niyang kalmahin ang sarili at hayaan na lamang na umusad ang sagala nang biglang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Doon na siya naalarma at saglit na natulala. Ang pagkakatulalang nangyari sa kanya noon. Ate! Bet, takbo! Si tatay! Nay! Nasaan si tatay? Paalis na siya at sasabay na sa pinsan niya nang hilahin siya ng estranghero. Sumunod ka sa akin. Baritono nitong tinig. Ang dating takot sa puso niya ay muling namayani. Akala niya naglaho na ngunit hindi pa pala. Nakatago lang pala iyon. Ngayon ay muli na namang namayani. Nanginginig ang buong katawan niya pero nang hawakan siya ng lalaki, parang bigla iyong naglaho. Dashel! Sigaw ng tiyo niya ngunit hindi na siya makalapit dahil naguunahan na ang mga tao sa pagtakbo upang hindi madamay sa gulo. Hiyawan at iyak ng ibang mga bata ang maririnig. Kanya-kanyang ligtas sa sarili. Get in. Anito, nagdadalawang isip pa siya pero nang muli itong sumigaw, kinabahan siya. Kung ayaw mo mamatay, pumasok ka ng sasakyan. Yun lamang ang kailangan niyang marinig upang sumunod. Ngunit hindi siya makagalaw ng maayos dahil sa gown niyang suot. Napansin iyon ng lalaki, kaya mula sa loob ng suot na combat shoes, hinugot nito mula roon ng matalim na kutsilyo. Nagulat siya na baka kung anong gawin nito sa kanya. Pero nang sirain nito ang gown niya gamit nun, parang nabawasan ng takot sa kanyang puso. Get in now! Sigaw nito kaya sumunod siya. Mukhang mas natatakot pa siya sa lalaking ito kaysa sa mga putok ng baril na patuloy niyang naririnig. Hindi alam ni Dashel kung saang lugar siya dinala ng lalaki. Hindi niya na alam dahil sa sobrang takot na nararamdaman niya. Paano ba siya natuntun ng mga taong yun? Gayong narito na nga siya sa Batangas at wala rin siyang ibang pinagsabihan maliban sa kanyang nanay. We're here. Napaayos siya ng upo nang tumigil ang sasakyan. Gabi na at sa hula niya, may 1 oras din silang nagbiyahe. Tahimik siyang bumaba ng sasakyan at ganun na lamang ang gulat ni Dashel nang bumungad ang isang napakalaking bahay. Mansyon na nga siguro kung tawagin ng mga ganitong klase ng tirahan. Nasaan tayo? Kinakabahang tanong niya habang papasok sila ng lugar pero hindi siya nito sinagot. Boss, parang biglang sumidhi ang takot niya nang pagpasok nila ng kabahayan, bumungad ang may 10 mga tao. Ang bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang bitbit ng armas. Lumapit pa siya sa tabi ng lalaki dahil sa kaba. Sa kanya kasi nakatingin ang lahat ng mga tao ron. Tawagin si Manang. Baritonong tinig nito sa isang lalaki. Parang mga sindikato kung titignan ng mga mukha ng mga ito. Sa kulay ng mga suot, parang didiretso na sa gera. Kagaya ng lalaking katabi niya na naka-black plain, fitted t-shirt at isang jogger na itim na maraming bulsa. Combat shoes na sa mga army lamang niya kadalasang nakikita. Sir, pinatatawag niyo daw po ako. Naabutan sila ng may edad na babae sa kalagitnaan ng hagdan paakyat. Manang, assist her. Bigay sa kanya ang mga kailangan niya at ituro kung saan ang silid niya. Kailangan ko mag-report sa kampo ngayon. Kahit seryoso ito, napakagwapo pa rin ng lalaki. Kahit hindi siya sigurado ay parang safe siya o sadyang wala lang talaga siyang makakapitan kundi ang nilalang lamang na ito. Opo sir, huli na nang makasagot ang matanda dahil palabas na ito ng bahay. Tinawag din ng mga kasama, siguro para may bodyguard. Anong pangalan mo iha? Parang nanay lang niya kung magsalita, mahinhin at may halong lambing. Ako po si Dashel. Dashel? Napakagandang pangalan sa isang napakagandang dalaga na kagaya mo. Saglit siya nitong nilingon at nginitian. Salamat ho Manang. Ako si Rosita. Tawagin mo na lang ako Manang Rosit. Nang marating nila ang 2 pinto, ay binuksan iyon ni Manang Rosit sa hawak na spare key. Dito ang silid mo. Anito at binuksan ng ilaw. Napakagandang silid nun, parang kasing laki ng buong sala at kusina nila sa Rizal at may sarili ding banyo't napakalambot na kama.
Manang, sino po ang lalaking yun? Ilang sandali pa lang silang nagkakilala, parang ang gaan na ng pakiramdam niya sa ginang. Iyon si Sir Silver at ang mga lalaki sa baba ay kanyang mga tauhan. Bakit niya po kaya ako tinulungan? Nag-iwas ito ng tingin. Hindi ko rin alam, iha, pero mabait si Sir Silver. Yun nga lang ay seryoso at masyado itong misteryoso na hindi mo mahulaan ang kanyang iniisip. Ayoko na nga magkomento dahil ayoko mawala ng trabaho. Ganun po ba? Siguro nga ay mabait nga siya, Manang, kasi iniligtas niya ako sa mga taong gustong pumatay sa akin. Muli ay iniba nito ang direksyon ng mga mata. Parang may ayaw itong ipaalam sa kanya, ngunit hindi niya napinansin yun dahil ngayon pa lamang naman sila nagkakilala. Matapos bigyan ng isang pares na pambahay na damit si Dashiell, nagpalit siya. Lumabas na rin si Manang kaya siya na lamang ang natira sa silid na yun. Mula sa wall clock sa ibabaw ng pinto, kitang-kita niya kung anong oras. Pasado 11:00 na ng gabi, ngunit hindi siya dalawin ng antok dahil kumakalam ang kanyang sikmura. Mukhang kailangan niyang bumaba para maghanap ng makakain, hindi pa kasi siya naghahapunan. Dahan-dahan ang bawat lakad niya. Nakayapak lang siya kaya walang ingay na nililikha ang kanyang mga paa. Medyo madilim na ang paligid dahil nakapatay ang ilaw sa sala at dining. Sa kusina lang ang bukas. Diretso siya sa may cabinet. May mga biskit doon. Ayos na sa kanya yun para mapunan ng kumakalam na sikmura. Nakakita siya ng isang balot roon ng Skyflakes. 2 ang kinuha niya tsaka tubig na malamig. Maraming pagkain sa fridge pero ayaw niyang kumuha dahil baka may magalit. Nakakatatlong kagat pa lang siya sa hawak nang biglang may inilapag na mga paper bag sa mesa. Nilingon niya kung sino yun, si Silver. What's that? Nangungunot pa ang noo nito habang nakatitig sa biskit sa ibabaw ng salaming mesa. Biskit? Mahinahong sagot niya. I know, I'm not stupid. Bakit yan ang kinakain mo? Hindi na siya sumagot. Here, eat that. Iyoko mamatay ka na lang bigla dahil ginutom kita. Anito bago tumalikod at kumuha ng pinggan. What are you waiting for? Gusto mong subuan pa kita? Parang bigla siyang natuod dahil sa paglapit ng mukha nito sa harapan niya. Kinaumagahan ay mag-aalas 8 na siyang nagising. Naghilamos lang siya at agad na bumaba. Hindi na rin siya nakapagpalit dahil wala naman siyang damit. Itong suot niya ay mukhang kay Silver lang. Isang t-shirt na oversized na puti at boxer. Hindi makita ang boxer dahil natabunan ng damit na doble ang laki kesa sa kanya. Wala ang mga taong nakita niya kagabi kaya tahimik ang paligid. Hinanap niya si Manang Rosit para sana makahiram ng cellphone kung meron nga ba ito para matawagan niya ang Tia Lucinda at ang kanyang nanay. Sigurado siyang nag-aalala na ang mga iyon, lalo na ang anak niya. Gusto niyang makausap dahil miss niya na si Dwight. Kahapon pa kasi ng umaga ang huli nilang pag-uusap. Magandang umaga, Manang Rosit. Napalingon sa dako niya ang babae. Gising ka na pala. Anong gusto mong kainin? Naghuhugas ito ng pinggan sa lababo. Ako na po, magtitimpla lang po ako ng kapit kahit tinapay na lang po, Manang. Malumanay niyang sagot. Ay, magkanin ka para naman may lakas ka buong araw. Pero hindi na siya sumagot at kumuha na lang ng mug para magtimpla ng kape niya. Habang nasa mesa, panay ang kwentuhan nila ng matanda. Mukhang wala si Silver at dinala siguro nito ang mga tauhan. Manang, may asawa na ba si Silver? Tanong niya rito. Nagpunas ng mga kamay ang matanda gamit ang apron tsaka siya nito sinagot. Walang asawa si Sir. Matagal na siyang hindi nagkakanobya. Simula nang maghiwalay sila ni Ma'am Olivia. Medyo nagulat siya pero hindi niya ipinahalata. Sa upuan sa sentro siya naupo kung saan nakatalikod sa daanan patungong kusina. Itinaas niya ang isang paa at inilagay sa upuan. Nasanay lang siya at mas komportable siya sa ganoon. Bakit po sila naghiwalay? At nasaan na po yung babaeng yun? Ang pagkakaalam ko ay dahil din sa isang babae kaya nagkahiwalay sila. Mabait si Ma'am Olivia. Yun nga lang ay masyadong selosa. Noon ay may mission si Sir at malayo din. Ayaw siyang payagan ni Ma'am dahil daw baka makakita ng iba si Sir. Pero hindi nagpapigil yung amo ko. Kaya pinapili siya kung si Ma'am Olivia ba o ang trabaho nito. Pero tumalikod si Sir Silver.
Yun na ang huli at hindi na nagpakita si Ma'am Olivia. Ang rinig ko may fiancé na ito't ikakasal na rin. Bakit parang may kirot siyang naramdaman? Parang nasaktan ng bahagi ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil ba may naging GF na si Silver o dahil ipinagpalit nito ang nobya sa trabaho. Ganun ba talaga kaimportante ang trabaho para piliin ito yun? Hindi niya alam ang sagot dahil siya mas pinili niyang iwan ng trabaho para sa kaligtasan. Ngunit nagkamali siya dahil hanggang ngayon nanganganib pa rin siya. Wala na po bang naging ibang GF si Sir Silver mula nun? Mukhang wala na. Busy na kasi ito sa trabaho. Parang biglang nagdiwang ang kanyang puso. Ang gwapo niya ho pero wala siyang GF. Sayang naman. Natigilan si Manang at tila may kung sinong tinitignan sa likuran niya. Mukhang may tao roon at nang lingunin niya ay si Silver na topic nila ni Manang ang nakatayo ron at seryoso ang mukha nito. Here, sign it. Tumalikod agad si Manang kaya naiwan silang dalawa dun. Nasa likod niya si Silver at ramdam niya ang ulo nito na nasa gilid lang ng kanyang tenga. Kaya kabang-kaba ang puso niya na kulang na lamang lumabas sa kanyang dibdib. Napalunok siya ng 2 beses. Para saan to? Mahina niyang sambit. For marriage license. Nanlaki ang mata niya at hindi napigilan ni Dashiell na lingunin itong bigla. Yun ang naging pagkakamali niya dahil bigla na lamang nasagi ni Dashiell ang ilong ng binata. Hindi siya nakagalaw at pigil din ang hininga niya. Akala niya'y aatras ito, ngunit bigla na lamang siyang hinawakan sa panga at mabilis na halik ang pinagkaloob nito sa kanya. It's sealed with a kiss, Dan. Anito matapos siyang bitiwan. Sign it already. Napukaw lang siya nang muli itong magsalita at malakas na ibinagsak ang baril nito sa ibabaw ng mesa sa mismong tabi niya. Wala nang ibang pagpipilian si Dashiell kundi ang pumirma dahil bukod sa baril na naroon lang sa gilid niya ay may mga lalaki ring nakapaligid sa kanya. Pero bigla siyang nagsisi na sumama siya rito at sigurado siyang hindi ito ang lalaking nagligtas sa kanya noon dahil ang lalaking yun mabait at maalaga. Lagi rin siyang tinatanong kung ayos lang ba siya o kung wala bang masakit sa kanya. Pero itong taong ito parang kalaban ng mundo ni hindi ito ngumingiti at laging nananakot. Naiinis siya pero ano bang magagawa niya? May mga baril na hawak ang kanyang mga tauhan. Bakit kasi umaasa-asa siya na ito ang kanyang savior? Ayan tuloy, nakasal siya ng sapilitan. Paano na si Dwight? Yun talaga ang unang pumasok sa isipan niya. Natatakot siya pero mas natatakot siya para sa anak niya dahil hindi niya alam kung paano siya makakaalis sa lugar na ito. Hindi pwedeng malaman ni Silver na may anak siya dahil baka kung anong gawin nito sa bata. Bakit mo to ginagawa? Gusto ko nang umuwi. Mahina, ngunit buong tapang niyang sambit. May pupuntahan na raw sila kaya sila sumakay ng kotse. This is for your own safety, Dashiell. Paano siya nito nakilala? Hindi niya nga sinabi ang pangalan niya rito. Baka dahil kay Manang. Kasal? Para sa kaligtasan? Anong kaibangan yun? Napalakas ang kanyang boses kaya tinignan siya nito't kulang na lang magdugtong ang mga kilay. Stop shouting. I can hear you. Hindi ako bingi. Kahit mahina ang mga salita nito ay natatakot talaga siya. Ibalik mo na ako sa pamilya ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Huminga siya ng malalim upang humugot ng lakas dahil parang nangihina na siya dahil sa mga nangyayari sa kanya. Hindi ito sumagot kaya mula sa bintana, lumingon siya para ito ay tignan. Uwi na ako, Kako. Hindi mo ba ako narinig? Siguro mas mabuting awayin niya para mainis ito at palabasin siya ng sasakyan. Pero kahit sumigaw siya, hindi pa rin ito natitinag. Gumalaw lang ito't isinara ang bintana na nag-uugnay sa front at backseat. Siguro para hindi na marinig ng driver ang mga sinisigaw niya. Listen, this is for your own good. Kaya makinig ka na lang at sumunod. Hinila siya nito. Hinawakan ng damit niya banda sa may dibdib at hinila palapit sa pwesto nito ng mabilis. Natamemi siya at biglang nanginig din. Kahit mamatay na ako, kahit mahuli nila ako, basta uuwi ako sa amin. Ayoko dito, ayoko sa'yo. But I like you. Magsasalita pa sana siya nang itulak siya nito pahiga sa upuan at agad na dinaganan
gamit ng mga braso nito. "You're mine." "This?" Hinawakan nito ang dibdib niya. "That's mine." Nanginginig siya sa sobrang takot. "Kaya wag mo kong ginagalit. Kapag sinabi kong akin ka lang, Dashiell." Parang walang nangyari. Tahimik lang siya hanggang sa pagbaba ng sasakyan. Nasa isang mall sila. Hahakbang na sana si Dashiell nang kunin ni Silver ang kanyang palad. Anong akala nito sa kanya? Bata na hindi marunong maglakad? Sinubukan niyang hilahin ang kamay nang tignan siya nito ng masama, kaya hindi niya na inulit. Baka kasi ano na namang gawin nito sa kanya. Isang butik ang kanilang pinuntahan. Ladies wear ang pinili nito. Lahat atay kukunin sa mga nakahanger dahil bawat makita biglang hihilahin ni hindi natatakot na masira at magbayad ito ng doble. Tinignan niya ang price tag at namilog ang mga mata niya nang makita ang halaga ng bawat isa. Kalahati na ng sahod niya ang presyo ng isa sa mga damit dun. "Sandali!" Pinigilan niya ito dahil kahit nasa butik sila, hawak pa rin ni Silver ang kanyang palad. "And why?" Irita nitong usal. "Ang mahal dito, doon na lang kaya tayo sa mga bargain." Kumunot ang noo nito. "Ako ang magbabayad kaya tumahimik ka na lang dyan." Muli niya itong pinigilan. Hinarangan niya ang harapan kung saan ito nakatingin. "Oo nga, pero ako ang magsusuot. Aanin ko yan. Mga extra large yan. Small lang ako. Hindi ako balyena, Silver." Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Medyo sumang-ayon naman yata ito kahit papaano. "Okay, let's go." Tinignan siya ng mga sales lady. Masama ang titig ng mga ito. Bakit? Siya ba ang nagwasiwas ng lahat ng display dun? Hindi naman si Silver yun. Kaya sa mukong nakasama niya dapat sila magalit. "Ako ang pipili, bitiwan mo ko." Utos niya, pero hindi ito sumang-ayon. "Bitaw nga." "No." Ano bang problema nito? Hindi naman siya tatakbo dahil wala siyang pagkakataon. Kung meron man, hindi rin pwede dahil ang mga tauhan nito ay nagkalat sa paligid. Para siyang isang VIP na bantay sarado. Gayong isang manager lang naman siya noon na muntik ng malapa. Sa tagal niyang pumili, halata niyang nababagot na si Silver. Nagdidiwang ang puso niya dahil kahit papaano, nakaganti siya kahit sa ganitong paraan. "Hey miss." Pero nang tawagin ito ang isang babaeng sales lady, ay nagtaka siya. "Ilabas mo ang mga t-shirt na small size, jeans na small size at mga dress na small size. Undies and everything na small size." Para itong boss kong mag-utos, namimili lang naman sila. "Opo sir." Aligagang sumunod ang babae ng sigawan nito iyon. Akala ba niya'y ayaw nitong sumigaw? Ano naman kaya ang ginagawa nito ngayon? Hindi ba sigaw yun? Parang ewan. Binilahan din siya ni Silver ng cellphone at napakamahal nun. Matatawagan niya na ang kanyang nanay at tiya niya at syempre ang anak niya. Kahapon pa siya nag-aalala sa mga ito kung ano nga ba ang nangyayari sa kanyang pamilya. Pababa na sila ng ground floor sakay ng escalator nang may mga lalaking bigla na lamang bumaril sa kanya. Mabuti na lamang at naitulak siya bigla ni Silver kaya hindi siya tinamaan. "Move! Tandaan ninyo, kailangang maubos sila para walang magsumbong sa kampo." Sigaw pa ng lalaki. Hawak siya ni Silver sa palad habang tinatahak ang parking lot kung saan ang kotse nito nakapark. Namumukaan niya ang bumaril sa kanya kanina. Yun ang lalaking isa sa nagtali sa kanya nun. Kabang-kaba siya, takot na takot din nang makita niya itong muli. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Parang hindi niya magawang tumakbo ng mabilis. Hingal na hingal din siya. "Let's go." Usal ni Silver nang tumigil siya sa pagtakbo. Mukhang napansin naman yata nito na pagod na siya, kaya naman ito ay tumigil. Binitiwan ng kamay niya at sunod-sunod na pinaputukan ng mga lalaki na kasunod. Itinago rin siya nito sa likod ng pader, tsaka muling nagpaulan ng bala sa kalaban. Armalite ang gamit nito. Habang naririnig niya ang mga baril, natutulala siya at panandali ang bumalik sa nakaraan kung saan tumakbo sila ng isang estranghero sa kakahuyan habang hawak siya sa kamay. "Faster, Dashiell! Malapit na nila tayong maabutan." Umiiyak at nanginginig ang mga tuhod niya pero patuloy lamang siya sa pagtakbo dahil kapag tumigil siya, maaabutan sila ng mga tulisan at siguradong lalapain siya ng mga ito. "Hayop ka! Ibalik mo ang hostage!" "Nasaan na sila?" "Hanapin niyo't baka malintikan tayo oras na nakaligtas ang babae."
Si Saint, siya ang tumulong sa hostage. Kaaway natin siya. Hanapin nyo at patayin maging ang Saint na yan. Sa likuran ng mayabong na mga damo, doon sila nagtago pansamantala dahil hindi na talaga niya kaya. At sa tuwing maririnig niya ang sigaw ng mga lalaki ay madiin siyang napapapikit dahil sa sobrang takot. Dashiell, are you okay? Dashiell. Sa pangalawang tawag sa pangalan niya, doon pa lamang siya nagising sa isang pagbabalik tanaw. Parang kagaya ngayon ng nangyari noon. Ang pinagkaiba lamang, hindi ang lalaking nagligtas sa kanya ang kasama niya ngayon at sa mga pader sila nagtago, hindi sa kakahuyan. Nasaan na sila? Nanginginig na tanong niya. Wala na. They all gone. Let's go home. Sa pagkakataong iyon, siya na ang kumapit sa braso ni Silver dahil ang nadadaanan nila ay ang mga taong wala ng buhay. 5 ang naroon at mukhang patay ang bawat isa. Ang mga balahibo niya sa buong katawan ay nagtatayuan dahil sa mga bangkay na kanyang nakikita. Boss, 10 silang lahat. Mula sa kung saan lumabas ang tauhan nito. Inubos niyo ba? Opo, ubos silang lahat, boss. Good, umalis na tayo. Nauna sila at sumunod naman ang mga tauhan nito. Ngunit habang patungo sila sa sasakyan mula sa kabilang kalsada, nakita niya ang nanay at ang anak niya. Mukhang naghihintay ng masasakyang tricycle. Paanong narito sa Batangas ang dalawa? Gusto niyang takbuhin at tiyakapin ang anak niya, ngunit ayaw niyang malagay ito sa panganib. Ayos na siya lang ang habulin at barilin ng mga kaaway, wag lamang ang walang muwang niyang anak. Wait, naibulong niya at biglang tumulo ang kanyang luha. What's wrong? Bigla niyang pinahid ang luha at itinuon sa ibang direksyon ng mga mata niya upang hindi nito malaman kung sino ang tinatanaw niya sa hindi kalayuan. Wala, aniya na lamang bago pumasok ng kotse. Nakita niyang pinasadahan ni Silver ng tanawang paligid. Siguro iniisip nito baka kung sino ang nakita niya. Pero hindi na rin naman ito malalaman dahil nakasakay na ng tricycle ang nanay at ang anak niya. Hindi niya alam kung paano ngayon sasabihin sa magulang ang nangyari. Kung paano niya ipaliliwanag sa ina ang pagpirma niya ng marriage contract na sinasabi ni Silver. Totoo nga kayang kasal na sila? Wala man lang seremonya o mga witness? Bakit kailangan ng kasal? Para saan yun? Wala siyang imik hanggang sa pag-uwi. Diretso na siya sa kwarto at hindi na pinansin si Silver. Agad niyang kinuha ang cellphone na naroon pa sa box at pagbukas niya, may SIM card na ito't may isang nakasave na numero. May husband. Parang nagitla siya sa nabasa sa nakasave ron. Napapangiti na lang siya nang hindi napapansin pero agad niya ring pinawi at iniling-iling ang ulo. Bakit siyang umingiti? Hindi naman talaga bukal sa loob niya ang pagpirma nun. Memoryado niya ang numero ng kanyang nanay kaya denial niya kaagad yun. Nananalangin na sana may load ang SIM card pero nang mag-ring ay natuwa siya. Hello? Sino to? Boses ng nanay niya ang una niyang narinig kaya napaluha siyang bigla. Nay, tawag niya rito. Saglit na natahimik sa kabilang linya. Nay, tinawag niya ulit. Anak, ikaw ba yan? Dashiell, buhay ka anak. Alam niyang umiiyak ito dahil sa tono ng boses. Maging siya'y lumuluha na rin. Opo nay, buhay po ako. Kamusta po kayo? Kamusta po ang anak ko? Si Dwight po, nasaan? Sunod-sunod na tanong niya. Narinig pa niya ang pagsinghot ng kanyang nanay. Nandito, kasama ang tita Beth niya. Nasa Batangas ho kayo? Bakit ho kayo narito? Hinahanap ka kasi ni Dwight. Laging bukang bibig ang mama niya. Hindi daw makatulog sa gabi kasi wala ka anak. Kaya kahit may eskwela, dinala ko rito. Pero nalaman ko na kinuha ka ng mga lalaki at sinakay sa kotse. Noong araw ng sagala, kaya nga nag-report na kami sa mga pulis. Nay, ayos lang po ako. May tumulong po sa akin pero ngayon po, hindi pa ako pwedeng umuwi dahil baka humadamay kayo. Ate, ayos ka lang ba dyan? Nandito si Dwight, kakausapin ka raw. Mukhang si Bethany ang sumalo ng cellphone. Mama? Hagulgol ang tanging nagawa niya nang marinig ang boses ni Dwight. Inilayo niya ang cellphone para hindi marinig ng bata ang kanyang pagtangis. Miss na kita, Mama. Kailan ka uuwi, Mama?
Ang inosenteng tinig ng anak niya, ang walang kamuwang-muwang na baby niya. Kung sana lang ay pwedeng umuwi, kung sana lang ay pwedeng bumalik sa bahay ng tita niya upang ito ay yakapin. Ngunit hindi maaari dahil sa mga nangyayaring ito. Uuwi si mama. Hintayin mo ko ha. Makakauwi din ako anak. Miss na miss ka na rin ni Mama Dwight anak. Pinilit niyang patatagin ng tinig kahit ang totoo parang hahagulgul na naman siya. Matapos niyang kausapin ng anak, agad na niyang pinatay ang tawag dahil baka may makarinig mahirap na. Hapon pa lang, 3 p.m. kaya lumabas siya. Ngunit nang mapadaan siya sa unang silid, may narinig siyang mga boses. Tinig ni Silver at hindi niya alam kung sino ang kausap. She's my wife now kaya hindi ko basta-bastang maibibigay ang asawa ko. Nakalimutan mo na ba ang usapan ninyo ni boss? Sumilip siya sa siwang ng pintuan. Isang matangkad na lalaki ang kausap nito at nakatalikod sa pinto. Tandaan mo, marami ka ng kasalanan sa kanya. Kaya ngayon, kailangan mong mamili. Ang babaeng yun o ang rangko mo sa samahan? Ang babae? Siya ba ang tinutukoy nito? Rangko? Ibig bang sabihin kasama si Silver sa mga… No, bigla siyang umalis doon dahil palabas na ang matangkad na lalaki. Sigurado si Dashiell na siya ang babaeng tinutukoy ng lalaking kausap ni Silver kanina. Hindi maaari, mukhang kasabwat si Silver at isa rin ito sa mga magnanakaw noon. Inagadang pumasok sa isip niya kanina nang marinig mula sa bibig nito ang salitang rangko sa samahan. Hindi siya papayag na basta-basta na lamang ibigay sa leader ng mga mandarambong na yun. Kumain ka na. Malalim ang iniisip niya na kahit ang pagbawas sa pagkain na nasa harapan niya, hindi man lang magawa. Hindi rin niya pinansin ang sinabi ng kaharap sa mesa. Are you alright? Muli ay tanong nito sa kanya. Busog ako. Naisagot niya upang hindi na ito magtanong ng magtanong. Iniisip niya kasi kung paano siya makakatakas sa lugar na to. Ang balak niya'y oras na makatakas siya'y dadalhin niya si Dwight at lilipad sila patungong Singapore. Nang mag-resign siya ay may separation fee siyang natanggap at dagdag din ang mga ipon niya sa 3 taong pagtatrabaho noon. Yun sana ang gagamitin niya para sa kinabukasan ni Dwight. Ngunit mukhang magagamit niya iyon para umalis ng bansa. Siguro sa abroad, hindi na siya matutunto ng mga kaaway. Wala naman siyang kasalanan eh. Sadyang mga halang lamang ang mga kaluluwa ng mga nanloob noon sa bangko at gustong mapadali ang mga buhay. Kasalanan niya ba kung gago ang mga ito at ipinakita ang mukha nila sa kanya? Ngayon hinahabol siya dahil din sa mga kabubuhan ng mga ito. Tumayo si Silver at lumapit sa kanya. Ang palad ay idinantay sa noo at leeg niya. Mukhang tinitignan kung may lagnat siya. Kumain ka na. Aayaw pa sana siya pero tinitigan siya nito at tila hinihintay na igalaw niya ang mga kamay niya, kaya napilitan siyang sumubo. Kumain siya, pero ang isip ay sa plano niyang tumakas. Hindi siya maghihintay ng sariling kamatayan sa kamay ng mga halangang bituka. Matapos kumain, dumiretso na siya sa taas, pero isasara pa lamang niya iyon nang makita niya si Manang Rosit na naroon sa labas. Bakit humanang? Ang sabi ni Sir Silver, ililipat ko raw ang mga gamit mo sa master's bedroom. Gulat na gulat siya. Bakit daw ho? Hindi ko alam, basta ang utos niya ilipat doon lahat ng gamit mo. Kinabahan siya bigla. Paano siya tatakas nito kapag kasama niya si Silver sa iisang silid? Ayos na ho ako dito Manang. Isasara na sana niya ang pinto nang biglang pumasok si Silver at hinablot ang palad niya sabay hila palabas. Ano na naman ba to Silver? Sigaw niya rito at bigla itong tumingin sa kanya. Ano nga ulit ang sabi ko sa'yo? Bigla siyang nagbawi ng tingin nang pasadahan siya nito mula ulo hanggang paa. Bitiwan mo ko, mahina niyang sabi dahil sa takot na baka tutuhanin nito ang sinabing isang sigaw katawan ng kapalit. Manang, mamaya na ninyo ituloy ang paglipat niyan. May pag-uusapan lang kami ni Dashiell. Napalunok siya nang hilahin siya nito papasok sa master's bedroom. Ngunit hindi niya na naituloy pa ang sasabihin nang siili ni Silver ang bibig niya at marahas na pinunit ang suot niya. Silver, ano ba? Ngunit parang hindi siya nito naririnig at tuloy-tuloy lamang sa ginagawa nito. Silver!
Naisigaw na lamang ni Dashiell nang itapon siya sa kama ni Silver nang walang kahit na anong kasuotan. Sabay hila muli sa paa niya, palapit sa gilid ng kama na kinatatayuan nito. Nagising si Dashiell sa kalagitnaan ng gabi. Nang makitang tulog na tulog si Silver, dahan-dahan siyang tumayo sa kama. Napapangiwi pa siya dahil sa sakit ng kanyang pagitan. Ramdam niyang nalamog dahil sa ilang ulit na may nangyari sa kanila ng lalaki. Mahapdi din, sino ba namang babae ang hindi sasakit ang ibaba kung isang XL ang pumasok sa'yo? Para yatang pati abdo niya ay naabot. Pinilit niyang tumayo at nagtungo sa banyo para maglinis ng katawan. Tsaka siya kumuha ng damit sa kabilang silid. Di pa kasi naililipat ni Manang ang mga gamit niya dahil hindi na sila nakalabas simula nang pumasok sila sa loob ng kwartong ito. Roba ni Silver ang sinuot niya tsaka lumabas ng silid. Doon na rin siya nagbihis. Sigurado siyang tulog na ang mga tao dahil mag-aalauna na rin maya-maya. Kailangan niya makaalis rito bago pa siya maibigay ni Silver sa mga taong iyon. Kinuha ni Dashiell ang cellphone at ilang cash na ibinigay sa kanya ni Silver kanina. Nilagay niya sa sling bag tsaka isinukbit sa kanyang balikat. Kabang-kaba pa siya habang pababa ng hagdan. Sa kusina siya dadaan. Kayang-kaya niya naman sigurong umakyat sa pader. Sa likod siya dadaan upang hindi siya mahuli. Hindi pwedeng maghintay ng milagro. Hindi siya pwedeng umasa kay Silver dahil buhay niya ang nakasalalay dito at hindi pa siya handang mamatay dahil may anak pa siyang umaasa sa kanya. Gamit ang hagdan na nakatayo sa gilid ng pader sa likod ng kusina, inakyat niya ang bakod. Hindi naman masyadong kataasan iyon kaya kayang-kaya niyang tumalon pababa. Pero hindi pa siya nakakatalon nang may marinig siyang boses na paparating. Mukhang mga tauhan ni Silver. Hindi ba natutulog ang mga ito at kahit umaga na'y panay pa rin ang bantay? Bigla siyang tumalon kahit hindi pa handa dahil baka maabutan siya ng mga lalaki. Aray! Pigil niyang sigaw nang bigla siyang matapilok. Hindi kasi niya naitukod ng sabay ang mga paa. Habang nakahiga, panay ang pigil niya sa tinig upang hindi makasigaw dahil sa sobrang sakit. Nang makahuma, tumayo siya tsaka mabilis na tumakbo patungo sa unahan. Hanapin niyo! Nang marinig ang sigaw na yun ni Silver, ay mas binilisan pa niya ang pagtakbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta makalayo siya at makabalik sa anak, ayos na yun sa kanya. Tsaka na lamang niya iisipin ang susunod na plano kapag kasama niya na si Dwight. Kailangan magpakatatag dahil may batang umaasa sa pagbabalik niya. Ngayon, hindi niya na alam kung sinong pwedeng pagkatiwalaan dahil maging si Silver, hindi pa pala niya lubusang kakilala. Sigurado siya na isa ito sa mga sindikatong humostage sa kanya. Para kuya! Mula sa nilalakaran, tumakbo siya upang patigilin ang tricycle na iyon. Kamuntik pa siyang naiwan dahil malayo pa siya ng parahin niya, kaya't hindi agad nakita ng driver. Kuya, pasakay ho! Sa isa pang tawag niya, doon na tumigil ang sasakyan, tsaka siya sumakay. Kailangan niya makaalis sa lugar na to agad. Habang nasa biyahe, pumasok sa isip niya ang nangyari sa kanila ni Silver kanina. Ramdam niya na parang pareho lang iyon noong unang beses na nangyari ito sa kanya sa loob ng kakahuyan, kasama ang lalaking nagligtas sa kanya 6 years ago. Ngunit ayaw niyang maniwala ulit dahil parang sarili lamang niya ang kanyang niloloko. Anong mga kwenta niyo kung isang babae lang ay natakasan pa kayo? Bulyaw ni Silver sa mga tauhan. Pasensya na boss, akala kasi namin. Akala? Anong akala? Puro kayo akala. Kayo ang bantay kaya dapat alam ninyo kung sinong binabantayan ninyo. Natuod lahat ng tauhan nito dahil sa sunod-sunod na sigaw niya. Hanapin ninyo si Dashiell. Hanapin ninyo ang asawa ko. Dahil kapag naunahan tayo ni Lyndon Flavio na yun, hindi ko na mapoprotektahan ng asawa ko. Opo boss, opo. Sunod-sunod na sumakay ng mga sasakyan ang kanyang tauhan. Hindi pwede ang ganito. Sayang ang 6 na taon niyang pamamalagi sa samahan ni Lyndon kapag nahuli si Dashiell. Siya ang tumulong noon kay Dashiell para ito'y makatakas. Si Saint Silver Vasque, ang kasapi sa samahan ng mga sindikatong nanloob noon sa bangko kung saan nagtatrabaho si Dashiell. General Saint Silver kung tawagin siya ng mga kasamahan nito sa kampo. Sa edad niyang 35, isa na siyang general ng sandatahang lakas. Kaya't nakasama siya sa mga tulisan dahil isa siyang tao sa loob upang alamin at siyasatin ang pamamalakad ng malaking sindikatong ito.
Siya mismo ang pumasok dahil hindi niya maaasahan ng mga kasamahan sa trabaho. Ngunit unang araw pa lang niya bilang miyembro noon nang pasukin nila ang China Bank sa Maynila. Doon niya unang nakita si Dashiell at unang beses na nahulog ang loob niya sa dalaga. Ngunit wala sa plano na gawing hostage ang babae at kamuntik pang maghahasa. Siya ang tumulong upang ito ay makatakas. Ngunit nang muling umusad ang kaso, muling inutos ng leader na si Lyndon na patayin ng tuluyan si Dashiell. Muli siyang pumasok dahil hindi siya papayag na masaktan ng dalagang ilang taon niyang iniingatan. Ilang beses na siyang nahuli, ngunit lagi siyang nakakalusot dahil galing niya sa pagpapaliwanag. Pinapirma niya si Dashiell upang sa paraan sanang iyon, tigilan na ito ng mga kasama niya dahil hawak na niya ang dalaga. Ngunit mukhang hindi na umaayon sa kanya si Lyndon at pinapapili na siya ngayon, pero kahit ano man ang mangyari, hindi niya ibibigay si Dashiell. Dashiell? Para siyang nabunutan ng tinik nang makapasok ng loob ng bahay. Mag-aalas 3 ng madaling araw nang kumatok siya sa pinto ng bahay ng kanyang tiya Lucinda. Si Chong Uka ang nagbukas dahil ito ang unang nagising. Pupungas-pungas pa ang may edad na lalaki na nakatayo sa may pinto. Ngunit nang makita siya, biglang nawala ang antok. Chong, naiyak na siya. Mabilis siyang pinapasok ng tiyuhin at isinara ang pintuan. Nilak din ito iyon para siguradong walang makapasok. Saan ka galing, Dashiell? Ilang araw ka na naming pinapahanap sa mga pulis. Nayuko siya at pinahid ang mga luha. Niyakap na rin siya ng Chong Uka at mukhang ramdam nito ang takot sa kanya. Tama na yan. Magpapatulong tayo sa mga pulis, anak. Wika pa nito. Gusto mo bang timplahan kita ng gatas nang mainit-initan ng sikmura mo? Tumango na lamang siya rito. Nag-init ng tubig ang tiyo niya sa heater at habang hinihintay iyon, tinignan niya ang ina at anak sa silid kung saan siya namalagi. Sabi ng Chong Uka niya, doon daw kasi nila pinatulog ang maglola. Napaluha na naman siya habang pinagmamasdan ng kanyang anak na nakayakap sa long pillow at nakatalikod sa kanyang nanay. Wala rin sa ayos ang kumot nito kaya dahan-dahan siyang lumapit upang iyon ay ayusin. Hinalikan din niya sa noo ang anak niya. Sobra-sobra ang pangungulila niya sa 6 na taong gulang na si Dwight. Simula kasi noon, hindi niya pa nararanasang malayo sa batang ito o si Dwight sa kanya, kaya talagang hindi siya sanay. Tatalikod na sana siya nang hawakan ng nanay ang kanyang palad. Anak, bulong nito at marahang tumayo sa kama. Mahigpit na yakap ang pinakawalan nito. Kung may una man siyang minahal, yun ay ang kanyang nanay. Naiyak na ito kaya bago pa magising si Dwight, lumabas na sila ng silid at marahang isinara ang pintuan. Sa kusina sila dumiretso kung nasaan ang kanyang Chong Uka. San ka galing, anak? Bakit ngayon ka lang? Sunod-sunod na pagtatanong ng kanyang ina. Mahina lamang ang mga boses nila dahil maaga pa para mang bulabog ng buong bahay. Nay, tsaka ko na po ipaliliwanag sa inyo. Sa ngayon po kailangan ko si Dwight. Sabay nang tumingin sa kanya ang dalawa. Ano? Bakit? Nay, aalis ako. Aalis ako patungong Singapore at dadalhin ko ang anak ko. Ano? Teka, bakit? Ipaliwanag nyo nga kasi muna sa akin kung ano bang nangyayari. Kung ano bang putukan sa simbahan nung nakaraan. At kung bakit kailangang umalis. Sambit ng Chong Uka niya. Huminga muna siya ng malalim bago inisa-isa ang bawat pangyayari. Alam ng mga ito na na-hostage siya years ago. Pero hindi alam ng mga ito kung saan galing ang anak niya. Nagsinungaling siyang nabuntis siya ng manliligaw niya noong si Brent. Naniwala naman ang nanay niya. Pero ngayon, kailangan na talaga niyang sabihin kung ano ang nangyari, kung bakit may Dwight, kung sino ang tumulong sa kanya noon at kung saan siya galing ngayon. Ano? Nanlalaki ang mga mata at halos isigaw ng mga ito ang salitang yun. Tumigil na ho kayo. Baka marinig kayo ng kapitbahay. Wala ka man lang nabanggit na ganyan, anak. Pasensya na, Nay. Natatakot lang po talaga akong balikan ng nakaraan. Pero ngayong bumalik na nga at isa na lang ang paraan. Ang umalis ako kasama ang anak ko patungo sa Singapore. Walang nagawa ang Chong Uka niya, nanay niya, Chang Lucinda at si Beth nang magdesisyon siyang umalis. Mag-aalas 5 na ng umaga nang ihatid sila ng tiyo niya sa airport.
Direct flight na lang sila para hindi na mahirap. Kasama niya si Dwight at isang maleta. Hindi siya pwedeng maabutan ni Silver o ng mga sindikato man. Kailangan niyang magmadali para sa buhay niya at ng anak niya. Salamat po, Chong. Pakisabi kay nanay na mag-iingat siya. Oo, Dashiell. Kayo rin mag-iingat kayo. Tumawag ka ha? Tumango siya at tumalikod na ito. Naisaayos niya na noon ang passport ng anak niya. Dahil noon, nagbalak siyang magbabakasyon sila sa Hong Kong. Pero dahil nagkasakit ang nanay niya, kaya hindi iyon natuloy. Hanggang nakalimutan niya na. Mabuti na lang talaga at nadala niya ang mga important documents na kagaya ng mga ito. Matapos makakuha ng ticket, pumasok na sila ni Dwight sa departure area. Mabuti na lang at may flight ng 5:45 AM at sila ay nakaabot. Hawak niya sa kamay ang anak niya at papasok na rin sila sa departure area nang biglang may humawak sa kanyang braso. "Dwight, run!" Sigaw niya nang hilahin ng isang lalaki ang kanyang braso. Nakangisi ito at nasa harapan niya. "Habulin ninyo ang bata!" Maagap na utos nito sa mga lalaking kasama. "Tulong, sir!" Pero wala ring nagawa ang gwardya nang bigla itong tumumba ng barilin ng lalaki. Isang gwardya pa ang lumapit, ngunit isang bala lamang at humandusay na rin ito kagaya ng kasama. "Bitawan mo ko! Ano bang kailangan niyo sa akin?" Pilit siyang nagpupumiglas, ngunit paano siya makakatakas kung malakas ang braso nito't hindi man lang iyon natitinag? "Bilisan mo, Dwight, Diyos ko. Tulungan mo ang aking anak." Habang hinihila siya patungo sa kung saan ay sa bahaging tinakbuhan ng kanyang anak ang kanyang paningin. Nagdarasal na sana, hindi ito maabutan. Kahit siya na lamang ang mapahamak, wag lamang ang anak niya. Nakatakas ang bata, boss. Biglang nagdiwang ang kanyang puso nang marinig iyon mula sa lalaking kalalapit lamang. "Hanapin ninyo mga hangal. Napakaliit lang ng airport, hindi nyo pa makita. Bata lang yun. Napakaliit na bata, wala kayong magawa." Kilala niya ito. Sa tinig nito, nasisiguro niya na ito ang leader ng mga mandarambong. Hindi niya na ito nakita noon, pero ang magaspang nitong boses ay narinig niya na nung mga panahon na nakapiring ang kanyang mga mata. "Sayang lang ang ginawa ng asawa mo dahil gusto ka pa rin kunin ng boss namin. Alam mo bang nahirapan kaming hanapin ka?" Malapit na sila sa sasakyan. Umaasa siya na sana may tumulong sa kanya. Umaasa pa rin siya na mula sa kung saan lumabas si Silver. Hingal na hingal ang bata nang tumigil ito sa pagtakbo. Malayo na ito, ngunit hindi naman alam ng musmus kung saan didiretso. Umiiyak ito pero wala iyong tunog. Kitang-kita ni Dwight ang pagkaladkad ng mga lalaki sa mama nito. Takot na takot ito sa maaari nilang gawin sa kanyang mama. Maya-maya ay naupo ang bata sa gilid ng kalsada. Umaasa na may dadaang sasakyan at matulungan man lang ito. Wala itong ibang dala dahil naroon lahat sa maleta ng kanyang ina. "Mama, saan ako pupunta para maghanap ng tutulong sa'yo?" Dumaloy ang masaganang luha sa mga mata ng 6 na taong gulang na batang lalaki. Pinunasan nito iyon gamit ang likod ng palad, pero tuloy-tuloy pa rin sa pag-agos ang masaganang luha. "Mama." May unang dumaang sasakyan, ngunit hindi man lang tumigil nang ito ay kanyang kawayan. Tumayo ito sa kinauupuan at muling pinara ang isang pick-up truck. Ngunit kagaya ng nauna, wala man lang itong pakailam. Bumusina pa nga ito, siguro para sabihing tumabi ang bata. Humakbang ito't maya-maya kung pahiri ng mga luha. Sumisikdo-sikdo dahil sa pag-iyak. Tumigil si Dwight sa paghakbang nang may mga sasakyang halos nagkakarera sa sobrang bilis. Wala na itong ibang pagpipilian. Nilakasan na nito ang loob at pumagitna sa kalsada. Sabay di pa upang tumigil ang mga ito. Sunod-sunod na bumusina ang mga mamahaling sasakyan at huminturi ng sabay-sabay. "Sir, tulungan ninyo ko, sir." Lumapit ito at pinukpok ang dingding ng sasakyan. Tumigil lamang si Dwight nang bumukas yun. Dumistansya ito ng kaunti para hindi matamaan ng pinto. Isang gwapong lalaki ang nakita ng bata. Natigilan din ito dahil sila ay magkamuka. "Anong kailangan mo, bata?" Baritonong tinig na tanong nito. Nakatitig lang ito sa kanya at hindi man lang yata kumukurap. "Sir, pwede po ba help ninyo ang mama ko?
Kinuha siya ng mga bad guys sa airport. Ang sabi ni Mama, tumakbo ako para hindi ako mahuli. Pinikit niya ang mga mata. Muli na naman siyang umiyak. Anong pangalan ng mama mo? Nauutal nitong tanong. Si Mama Dashiell Sarain Dolindo po. Napamura ito at bumaba para kunin ang umiiyak na bata. Boss, paano kayo nagkaanak ni Dashiell? Tanong ng driver ng sasakyan. Narinig kasi nito ang pinag-uusapan nila ng bata sa likuran. Just drive at bilisan mo, Joso. Seryoso niyang usal. Mukhang ang nangyari sa kanila sa kakahuyan noon ay nagbunga. At ayon sa mga sinabi ng batang nasa kandungan niya, 6 na taon na ito. Oo, kahit hindi niya pa napapatunayan, sigurado nga siyang anak niya si Dwight. Sa mukha ng bata alam niya na agad dahil hindi sila magkahawig lang kundi magkamuka. Ano po ang name niyo, sir? Tinuyo muna niya ang mga luha sa mga mata ng bata bago ito sinagot. Naaalala niya, ito ang batang kamuntik na niyang masagasaan noon sa Rizal. Tama nga siya na sa Rizal umuwi si Dashiell nang mawala ito sa apartment sa Maynila. Binabalikan niya iyon upang alamin kung nakabalik na ba ang dalaga. Ngunit hindi na. May nakapagsabi na isa sa mga kakilala niya na nasa Rizal daw ito, kaya nag-utos siya ng tao. Kung sana lamang ay nalaman niya kaagad, siya na lang sana ang naghanap sa dalaga. I am Saint Silver Vask, your father. Kita niya ang pagkurap-kurap ng mga mata nito, halatang nagulat. Papa ko? Mahina nitong sagot. Oo, ako ang papa mo. Naniniwala ka ba? Tumango naman ang bata. Opo, kasi magkamukha po tayo. Natawa siya, kaya ngumiti ang bata. Hindi siya mahilig sa mga bata noon pa man dahil naniniwala siyang pabigat lang ito sa mga ginagawa niya. Pero ngayon, mukhang nagbabago na ang pananaw na iyon ni Silver. Gwapo ako, gwapo din ikaw. Nayakap niya ito ng mahigpit. Hindi talaga niya alam kaya hindi niya naginulo si Dashiell upang tuluyan na itong malayo sa mga panganib. Gustong-gusto niya noong hanapin ng dalaga pero hindi niya ginawa dahil baka malaman ng mga tauhan ni Lyndon. Hindi tuloy niya nalaman agad ang mga ganitong pangyayari. So can I call you Papa? Kumawala ito sa kanyang mga bisig at tumingin sa kanya. Ngayon lang talaga siyang umiti ng ganito. Bukod kasi sa hindi napapagod dumaldal, napaka-cute din talaga nito. Of course. Anytime you want, young man. Papa, please save my mama. Ramdam niya ang takot sa puso ng bata. Oo, ako nang bahala sa mama mo. Huwag kang lalabas dito. Naiintindihan mo? Isisave ko lang ang mama mo. Tumango naman ito. Narating na nila ang airport at narito pa ang kanyang mga kaaway. Let's go! Malakas na usal niya bago binitbit ang Armalite na nasa ilalim lamang ng kanyang kinauupuan. 2 tauhan ang iniwan ni Silver para bantayan ang kanyang anak at ang natirang 10 sumabay sa kanya papasok ng airport. Bitiwan mo ko! Aray! Sigaw ng lalaking may hawak sa kanya nang bigla niya itong kinagat sa braso. Nabitiwan nga siya ngunit malakas namang sampal ang ganti nito. Tumilapon si Dashiell sa semento. Nangihina na siya. Bukod kasi sa wala pang tulog ay si Dwight din ang nasa isipan. Pagod na siya sa pagpupumiglas at pag-iyak kaya para bang lantang gulay siyang humandusay. Gusto mo bang mamatay dito ha? Mukhang hindi ka makapaghintay na maibigay kita kay boss. Nagngangalit ang mga ngipin at mabilis siyang hinila sa mga paa. Tulong! Bitiwan niyo ko! Ngunit ang mga tao sa airport ay kanya-kanyang ligtas sa sarili. Ni isa'y wala man lang nais tumulong sa kanya. Hindi rin naman niya masisisi ang mga ito dahil sa mga matataas na kalibre ng baril na hawak ng bawat lalaki. Pinilit niyang gumapang at akmang tatayo nang muling hinawakan ng paa niya at hinila palapit sa kinatatayuan nito. Ngunit biglang naalarma ang lalaki't bumitaw sa paa niya nang sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Boss, sina Silver ay narito. Mukhang mahal na mahal ka ng asawa mo't hindi ka maibigay-bigay sa amin, no? Anito at mula sa kinaroroonan niya, lumapit ito't hinawakan muli ang braso niya at itinaas na parang plastic bag. Sige lang, Saint Silver. Lumapit ka sa akin nang matapos na ang pagsisinungaling mong hayop ka. Namimilog ang mga mata nito
habang nakatingin sa lalaking pasan-pasan ng Armalite sa balikat. Isang kalibre 45 naman sa kanang kamay. Suot ang t-shirt na itim, mukhang paborito talaga nitong kulay, at jogger na dark brown at combat shoes. Itinali ang mahabang buhok. Siguro kung normal na mga araw lamang, talagang kinilig na siya sa kagwapuhan nito. Ngunit hindi dahil takot na takot siya ngayon. Pero nang makita si Silver, nabuhay ang pag-asa sa kanyang puso. Hinanap siya nito at nakita siya nito. Wala nga talagang sa una ang pagsisisi dahil laging nasa huli yun. Kung sana hindi siya umalis sa mansyon nito kanina, siguro hindi siya mapupunta sa ganitong sitwasyon. Bigay mo sa akin ang asawa ko, Craig. Baritono nitong tinig na nagpaatras sa tinatawag nitong Craig. Hawak ang palad niya, patuloy itong umaatras. Kapag ginawa mo to, Saint, malalaman ni boss at tiyak mamamatay ka sa mga kamay niyang hayop ka. Kahit paanong pananakot ang gawin nito, sa huli ito pa ring Craig ang natatakot sa tono ng boses at sa galaw ng katawan. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Marahang paggalaw ang ginawa nito sa hawak na Armalite tsaka itinutok sa katabi niyang lalaki. Sige, subukan mo, Saint, nang maunang mamatay ang asawa mo. Tinutukan ng baril ang sintido, sabay halakak nito na parang nanalo. Then do it. Do it. Malutong na napamura si Silver. Ano ba? Gusto mo ba akong mamatay na? Hindi niya na nakaya at napasigaw na rin. Manahimik ka. At mas idiniin ang dulo ng baril na hawak sa kanyang sintido. Lumingon din ito sa kanya. Napasigaw na lamang si Dashiell sa sobrang takot nang sunod-sunod na tinamaan ng bala ang lalaki sa tabi niya. Hindi niya mabilang kung ilang bala ang bumaon sa katawan nito dahil napapikit na siya sa sobrang kaba at takot. Naiyak na rin ang matumba ito. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya habang tinatakpan ng kamay ang kanyang tenga. Muli ay heto na naman ang takot na noon ay naramdaman niya. Pero nang yakapin siya ni Silver, agad iyong naglaho. Napayakap siya ng pabalik dito. Sumigaw ka na naman. Baritono nitong tinig, kaya umatras siya at ito ay ngumisi. Ngunit nang maalala si Dwight, bigla na naman siyang natakot. Ang anak ko, Silver. Si Dwight na anak ko? Pero nagulat siya roon. Paano nitong nalaman na... May bala ka bang sabihin sa akin o talagang mahilig ka lang magtago? Gulat na gulat siya at bigla ring nanginig ang buong katawan niya. Anong ibig nitong sabihin? Magtago? Anong ibig mong sabihin? Hindi kasi niya makuha ang gusto nitong sabihin. Did you forget the man behind that bonnet? Really? Natigilan siya. Ibig sabihin, si Silver at Saint ay iisa. Ikaw ang... Tinignan niya ito sa mga mata at ito'y seryoso. Yung lalaking I am. Wika nito. Paano naman niya sasabihin? Unang-una, hindi niya ito kakilala. Pangalawa, wala siyang ideya kung anong klaseng tao iyon. At pangatlo, Saint ang tawag ng mga lalaki noon sa kanya't hindi Silver. Pero biglang napuno ng takot ang kanyang puso. Mama! Biglang lumabas sa sasakyan si Dwight kaya panandali ang napawi ang mga tanong sa kanyang isipan. Hindi mo na siya magtatanong, hindi mo na sa ngayon dahil ayaw niyang malaman ng bata ang mga nangyari noon. Tsaka na kahit natatakot siya sa mga naiisip. Kasama si Dwight at lahat ng tauhan ni Silver, bumalik sila sa mansyon nito. Umaga na pero inaantok na talaga siya, lalo't wala talaga siyang tamang pahinga. Ngunit bago umakyat, kumain muna sila ng agahan dahil mag-aalas 6 na ng umaga. Mukha na siyang zombie, alam niya yun, sa kapal ng kanyang eye bags. Habang kumakain, ay sinabi ni Dwight kung paano nito nakita ang papa. Abay mukhang sanay na sanay ng tawaging papa ang katabi nito. Mukhang sabik na sabik rin sa ama dahil imbis na sa kanya tumabi, sa papa daw nito tatabi. Ang saya. Siya na ang itsapuwera sa anak at inuuna na nito ang papa. Masaya naman talaga siya para sa kanyang anak dahil nakita na at nakilala nito ang tatay nito. Ngunit may gumugulo pa rin sa kanyang isipan na hindi talaga niya magawang itanong. Matapos kumain, nagpaalam siyang aakyat na para maligo at para makapagpahinga kahit sandali lang. Sa guest room siya pumasok, ngunit wala na roon ang kanyang mga gamit at mukhang alam niya kung nasa na mga ito.
Nagtungo siya sa master's bedroom at tama nga siya, naroon lahat ng kanyang gamit, katabi ng mga damit at mga gamit ni Silver, kaya doon na lamang siya maliligo. Pero nang pumasok si Silver, nagulat talaga siya. Lumapit ito at umatras naman siya. "What's wrong?" Nagtataka nitong tanong. "Huwag kang lalapit." Nanginginig ang tinig niya at sunod-sunod na umatras ang kanyang mga paa. "Why, may nangyari ba?" Sunod-sunod na ring tumulo ang kanyang mga luha. Kanina nagawa niya pang magpigil dahil naroon si Dwight, pero nang dalawa na lang sila, muling bumalik ang mga alaala sa kanyang isipan. Shot her, Saint. Nakapiring siya noon, ngunit ramdam niya kung ano ang nangyayari. Nang marinig niya ang pagkasa ng baril, bigla siyang natakot. "Barilin mo ang babae. Patunayan mo na mapagkakatiwalaan kita," sabi ng isang tinig. "Wag, maawa ka. Wag mo kong papatayin. Maawa ka." Patuloy siya sa pagsigaw, ngunit walang nakakarinig. Tawanan lang ang laging namamayani na animoy naglalaro ang mga ito ng baril-barilan. Tumunog ang gatilyo, ngunit walang tumama sa kanya. Sinubukan ba siyang patayin? Nanlalambot ang kanyang mga tuhod at nabuwal na siya sa sobrang takot. "Sige na, ayusin na ninyo yan at ilibing. Ayokong may makakahukay ng bangkay ng babae, kaya itapon ninyo sa dagat." Alam niyang iyon na ang huli niyang paghinga. "Boss, baka naman pwedeng pakinabangan muna namin bago natin patayin. Sa ganda nito't sexy ng katawan, nabubuhay na naman ang katawang lupa ko." Pero nang marinig niya iyon, mas dumoble ang takot sa kanyang puso. Mas dumoble ang kaba at panginginig ng katawan niya. "Sige, gawin ninyo kung anong gusto nyo. Total, nagawa na ninyo ang parte nyo." Para siyang natuod. Ang mga luha ay biglang natigil at hindi na rin nakapagsalita. Kung meron lamang siyang mahawakang patalim o kung ano man na pwedeng makapatay, siya na lang ang papatay sa kanyang sarili. Huwag lamang makuha at magalaw ng mga hayop na ito. Hiyawan at halakhakan ang maririnig niya sa bahaging iyon. Animoy mga adik na nakakuha ng malalapa at siya ang lalapain ng mga ito. Ilang sandali pa'y may lumapit na lalaki sa kanya. "Wow, ang tamis." Anito, kaya't siya'y nagpumiglas. "Tama na yan. Kung papatayin nyo'y patayin nyo na. Huwag na ninyong gagalawin." Nagkaroon siya ng kaunting pag-asa nang may isa sa mga ito ang sumalungat. "Saint, sa ganitong trabaho, dapat alam mo ang kalakaran. Dediretso na rin lang tayo sa impyerno. Bakit hindi na natin sagarin? Para may dahilan naman ang paglangoy natin sa nagbabagang apoy doon." Nagulat siya nang kunin nito ang piring sa kanyang mga mata. Kaming lahat ang titikim sa'yo. Pagmasdan mo, Miss Manager. 10 lalaki kami. Huwag kang mag-alala. Magugustuhan mo naman. At least bago ka mamatay, naibigay namin sa'yo ang langit." Muling naghalakhakan ng mga lalaki. Takot na takot siya nang tumingin sa isang lalaking matangkad na nakabonet. Nakikiusap siya, pero tumalikod lang ito kaya't nawalan siya ng pag-asa. "Dashiell, sabihin mo sa akin kung ano ang..." Doon lang siya nakabalik sa kasalukuyan. Mabilis siyang pumasok sa CR at bigla iyong isinara sa baylak. "Lumayo ka sa akin. Umalis ka, Silver. Alis!" Sigaw niya at sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. "Isa ka sa kanila. Sinubukan mo rin akong patayin. Bakit hindi mo itinuloy? Bakit hindi mo itinuloy?" Buliyaw niya rito. "Listen to me first, Dashiell. Hindi ko intensyong..." "Tumahimik ka. Sinungaling ka. Nagsinungaling ka." Magkakalahating oras na pero hindi pa rin lumalabas si Dashiell sa banyo, kaya gamit ang spare key, binuksan ni Silver ang pintuan. At gano'n na lamang ang gulat niya nang makitang nakatulog na si Dashiell habang nakasandig sa may dingding ng CR. Yakap ang dalawang mga tuhod na ito'y nakatulog. Labis na naawa si Silver sa asawa habang ito ay pinakatitigan. Labis na trauma ang natamo nito sa kamay ni Lyndon. Kahit matagal ng panahon ang nakalipas, hindi pa rin naghihilom ang takot sa puso nito. Oo, tama ang mga sinabi ni Dashiell dahil sa unang pasok niya sa grupo ay sinubukan ng leader ang kanyang katapatan. Ibinigay sa kanya ang baril at ipinapuputok sa katawan ni Dashiell habang nakapiring ang mga mata nito. Malakas ang loob niyang kalabitin yun dahil nakita niya mismo
na walang bala ang baril. Pero kung sakali na may bala nga yun, sigurado siyang hindi si Dashiell ang papatayin niya, kundi si Lyndon mismo. Noong sandaling yun, malakas ang kanyang loob dahil may mga kasamahan siyang nagtatago upang bumak up oras na mabulilyaso ang kanilang plano. Ngunit dahil hindi naman natuloy, ay hindi na lumabas ang kanyang mga kasama. Hindi siya naging General Silver kung wala siyang alam at hindi siya bihasa sa mga armas. Lumayo ka sa akin. Ngunit natigil ang pag-iisip niya nang magising si Dashiell at muli itong sumigaw. Lalapitan niya sana nang bigla nitong kinuha ang labaha sa ibabaw ng bathtub at itinutok sa pulsuhan. Lumayo ka sa akin. Umalis ka na. Kung hindi, lalaslasin ko ang braso ko. Naalerto siya at humakbang paatras dahil matalim yun at sigurado siyang masusugatan si Dashiell. Unang kita pa lamang ni Silver sa asawa noon sa bangko. Iba na ang kanyang pakiramdam. Nabighani siya dahil sa ganda, tapang at determinasyon nitong mailigtas sa mga empleyado. Pinilit niya ang sarili na protektahan ng lahat ng mga tauhan gamit ang utak. Sa bawat utos na ipinapagawa sa kanya ng leader nila noon, mabilis nitong sinusunod upang walang masaktan at ang huli ay ang magbukas ng vault na may lamang bilyong halaga. Kahit alam niyang takot na takot ito dahil sa baril na nakatutok sa likuran ni Dashiell, hindi man lang ito umiyak. Doon siya humanga. Ngunit nang paalis na sana sila, ay muli itong nalagay sa alang-alang nang maisipan ng gago niyang kasamahang dalhin ito upang gawing hostage. Gusto niyang pigilan ngunit paano? Baka mabuking siya nang hindi pa nag-uumpisa ang kanyang misyon. Kaya nakiayon siya at sinigurong hindi nila sasaktan ng babae. Hanggang sa kamuntik na itong gahasain, siya ang nagligtas kay Dashiell. Please, wag Dashiell. Oo, lalabas na ako. Wag mo lang saktan ang sarili mo. Noon pa man ay ayaw niya na itong masaktan dahil noon pa man mahal niya na ang babae. Alis! Dahan-dahan siyang lumabas at nang makalabas siya, mabilis na isinara ni Dashiell ang pintuan. Napaupo siya sa tapat ng nakasaradong pinto. Hindi ko intensyong patayin ka noon. Alam kong walang bala ang baril na hawak ko, Dashiell, kaya ako kinalabit. Pero kung sakaling may laman man ang baril, hindi kita papatayin at hindi ko iyon itututok sa'yo. Patawarin mo ko. Kailangan kong magpanggap dahil may misyon akong dapat tapusin nun. Pero kailanman, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Garalgal na ang kanyang tinig para kasing siya ang mas nasasaktan dahil sa trauma ng asawa. Kung sana nagawan lang niya ng paraan na makatakas ito agad, sana hindi ito nangyayari ngayon. Maniwala ka kayang mahal na kita nang una kitang makita. Nakakatawa hindi ba? At nang ibigay mo ang sarili mo sa akin unsa kakahuyan. Sobra ang kasiyahan ko, Dashiell. Iniwan kita dahil baka nakita ka nila noon. Nagsinungaling ako para lamang makabalik sa samahan. Sinabi kong patay ka na kahit hindi. Nanghuli pa ako ng hayop sa gubat para lang sabihing dugo mo ang nasa buong katawan ko. Natatawa siya pero tumutulo ang kanyang luha. Please, huwag mong sasaktan ang sarili mo. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari sa'yo. Narinig niya ang pagbukas ng pintuan ng CR kaya agad siyang tumayo. Nakatayo si Dashiell doon at panay ang agos ng mga luha. Ang labahang hawak ay nahulog sa tiles ng banyo. Hindi siya nagsalita. Tanging mahigpit na yakap na lamang ang ibinigay niya sa asawang namumugto ang mga mata dahil sa pag-iyak. Mahabang paliwanagan ang ginawa ni Silver para lamang isa-isahin ang lahat ng mga nais malaman ni Dashiell. Ayos lang, mabuti na ito at least. Hindi nagalit si Dashiell. Ayaw na ayaw niya kasi yun. Mas mabuti nang makipagbakbakan kaysa naman magalit ang kanyang asawa sa kanya. What is it? Oo, hintayin niyo lang ako. May inaayos pa. It's my own business, Isidro. So stop being so marites and just do your obligation. Aniya at inoff ang tawag. Mag-aalas 8 na ng gabi at tulog na rin si Dwight. Pansamantalang kasama nila ang kanilang anak dahil natatakot daw ito. Siguro dahil sa nakita nito kaninang barilan. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala hanggang ngayon. May anak sila. Nagbabalak pa lang sana siya para buntisin si Dashiell para hindi na ito makatakas. Pero mukhang hindi na kailangan dahil may panganay na sila. Kapag siguro natapos na ang problema, tsaka niya ito bubuntisin ulit.
Sino yun? Si Isidro, the commander. Bakit raw? Nakayakap ito sa kanya habang una ng kanyang braso. Nasa gitna siya at si Dwight ay nasa gilid. Hinagod ni Silver ang malambot at mabangong buhok ng kanyang asawa. Kailangan na daw nila ako. Napatingin ito sa kanya. Hinalikan niya ang ilong nito, noo, at huli ay ang labi ni Dashiell. Aalis ka? Tanong nito sa kanya. Huli na to, sweetheart. Hindi na ulit ako aalis. This is my last mission for this year. Naupo ito sa kama. Kailangan ba? Naupo na rin siya at muling hinagod ang buhok nito, ngunit hinawakan iyon ng asawa. Huwag ka na kayang umalis. Mahina nitong usal. Oo, alam niyang natatakot lang ito. Pero kailangan siya sa misyong ito dahil simula noon, siya na ang leader ng plano para tuluyang mahuli ang lahat ng leader ng sindikato at mga galamay nito. Ilang taon din niyang pinaghandaan ng oras na ito. At alam niya na handa na siya para ubusin ang lahat ng tao sa likod ng mga pagpapatay, pagnanakaw, illegal gambling at kung ano-ano pa. Huwag ka nang umalis, please. Tumayo siya at kinuha ang mga gamit sa ilalim ng kama. Naroon lamang ang traveling bag na naglalaman ng mga matataas na armas. Kumapit ito sa braso niya. Ayaw niya talaga at gusto na lamang niyang makatabi si Dashiell buong gabi. Pero paano niya masisiguro ang kaligtasan ng mga mahal sa buhay kung hindi tatapusin ang nasimulan? Sinimulan siyang halikan ng asawa. Alam talaga nito kung paano siya patitigilin. Mamaya pag uwi ko, di ka na makakatulog. So matulog ka na ngayon pa lang, sweetie. Biro niya rito. Kinuha niya ang mga kamay ng asawa at inilagay sa kanyang bewang. Tandaan mo, mahal na mahal kita noon pa man. Nagsimula itong umiyak. Shh! Babalik ako at sa pagbalik ko, magpapakasal tayo. Papayag ka, hindi ba? Sabay kuha ng kamay nito at inilagay ang singsing na binili niya noon pa man. Araw-araw niya itong dala kahit saan siya magpunta. Nabigla ito. Mabilis na dampilang na halik sa labi ang ginawa niya dahil oras na dumiin, sigurado siyang wala ng misyon ng mangyayari. Mag-iingat ka. Mahal din kita, Silver. Parang ayaw talaga niyang iwanan ng asawa at anak. Pinipilit na lamang niya dahil huli na ito. Matapos halikan si Dashiell at Dwight sa noo, lumabas na siya dala ang bag. Kita niya ang pagluha ng asawa pero wala siyang magagawa kundi ang tumuloy. Mag-uumaga na, ngunit hindi pa rin bumabalik si Silver. Hindi siya makatulog. Inayos ni Dashiell ang kumot ni Dwight at tumayo sa kama. Lumabas siya ng kwarto para kumuha ng tubig sa kusina. Mag-aalas 4 na pero hindi niya pa rin alam kung ano nang nangyayari sa kanyang asawa. Dala niya ang cellphone sa kusina. Mabuti na lang talaga at nakuha ni Silver ang mga gamit niya kahapon sa airport. Kasi kung siya ang aasahan, wala na siyang ibang iniisip kundi ang makaligtas sa mga demonyong kamuntik nang pumatay sa kanya. Tinawagan niya na kanina ang kanyang nanay. Naroon pa rin ito sa kanyang tiya. Uuwi na nga raw sana ito ng Rizal nang tumawag siya at nagsabing hindi natuloy ang flight nila ni Dwight. Ipinaliwanag niya ang lahat. Naintindihan naman ng mga ito kaya napanatag na rin ang kanyang pamilya. Tinignan niya ang hawak na cellphone. Ang sabi niya ay tumawag ito kapag pauwi na. Pero hanggang ngayon ay walang tawag. Hindi rin niya makontak ang number nito na nakasave sa kanyang cellphone. Kaya nga naisip niya na baka peke yun. Matapos niyang uminom ng tubig, ay muli siyang bumalik sa taas. Ngunit nasa 3 baitang pa lamang siya nang tumunog ang kanyang cellphone hawak. My husband, ibig sabihin na si Silver iyon. Mabilis niyang sinagot ang tawag. Silver? Dashiell, patungo na kami sa hospital ngayon. Bilisan mo't baka hindi ka na umabot. Biglang nangatog ang buo niyang katawan sa takot. Hindi si Silver ang nasa kabilang linya. Sino to? Ako si Commander Isidro. Bilisan mo. Maya-maya'y nawala na sa kabilang linya. Nanginginig ang mga kamay niya. Naupo siya sandali para huminga ng malalim. Para kasing mabubuwal siya sa sobrang gulat. Iha, anong nangyari? Napatingin siya sa ibaba ng hagdan. Si Manang Rosita na pupungas-pungas ang naroon. Manang, si Silver. Sunod-sunod nang tumulo ang kanyang luha. Bakit? Di ba nasa taas si Sir? Wala itong alam na umalis ang kanyang asawa. Manang, patungong hospital si Silver.
Kailangan ko siyang puntahan ngayon. Ikaw na po munang bahala kay Dwight. Huwag niyo hong sasabihin kung anong nangyari sa kanyang papa at kung nasaan ako. Tumakbo siya sa pintuan. Anong irarason ko sa bata? Kahit ano manang. Ginising niya ang mga tauhan na naiwan sa bahay. 2 iyon, si Dante at Dario. Sinabi niya ang nangyari kaya mabilis silang umalis. Hindi mapakali si Dashiell habang patungo ang sasakyan sa hospital. Alam niya kung nasaan dahil itinext ni Isidro. Pagtigil pa lamang ng sasakyan, humahangos na niyang tinakbo ang emergency kung nasaan raw si Silver. Naabutan niya doon ng mga 10 tauhan, halatang pagod at kulang sa tulog. Dashiell, sa hula niya ay iyon na si Isidro. Sunod-sunod nang pumatak ang mga luha niya nang mapansing nagyukuan ng mga ulo ng lahat at umiwas sa kanyang titig. Isidro? Si Silver? Maging ito'y nag-iwas din ng tingin. Sabihin niyo, nasa ng asawa ko, maawa kayo? Nasa emergency ba? Isidro, ano ba? Sabihin niyo naman sa akin. Kausapin niyo ko. Nasaan si Silver? Ngunit tumalikod lang ang mga ito. Parang takot at ayaw magsalita. Ni isa ay wala yatang balak magsalita. Patay na ba ang asawa niya? Patay ba si Silver? Hindi ito maaari, hindi pwede. Ngayon pa lang sila nagkasama. Ngayon pa lang nila nakasama ng anak ang ama nito, pero bakit? Kailangan magbawiin agad sa kanya ang taong yun na hindi pa nga. Dahan-dahan siyang nabuwal. Dashiell! Agad siyang itinayo. Ngunit bigla ring umatras at lumayo naman ng iba. Hindi niya na pinansin at napahagulgol na lamang sa sobrang sakit. Silver, bakit? Bakit mo naman kami iniwan ng anak mo? Nakakainis ka, Silver. Yes, sweetheart. Bigla siyang napalingon nang marinig ang boses ng asawa at nang makitang nakatayo ito, bigla siyang tumayo't tinakbo ang lalaki. Tsaka ito niyakap at isinubsob ang ulo sa matipuno nitong dibdib. Bakit ka umiiyak at bakit ka pumunta rito? Uuwi na sana ako. May isa kaming kasamang napuruhan kaya't inayos ko ang mga kailangan para sa kwarto. Bakit mugto ang mga mata mo? Anong nangyari? Hindi siya sumagot. Nagbabaga ang mga mata niyang lumingon sa mga kasama ni Silver. May ibang natatawa at pilit lang itinatago at si Isidro lumayo at biglang napahalakhak. Muli siyang humarap kay Silver. Nasaan ang mga gamit mo? Seryosong tanong niya. Nasa sasakyan. Isang baril lang ang dala ko. Pwede bang hiramin? Aniya, ngunit hindi niya na hinintay ang sagot nito at biglang hinablot iyon sa gilid ng kanyang asawa. Mga walang ya kayo! At sunod-sunod na pinaputukan ng mga tauhan ni Silver. Halos umapoy ang daraanan dahil sa bilis ng takbo ng mga ito. Inaagaw ni Silver, ngunit tinutukan din niya ito ng baril kaya taas kamay itong tumigil. Si Saint Silver Vasque ang commanding officer and also the general at naging tao rin sa loob ng isang sindikato. Isang napakalaking sindikato na kailangan nilang sugpuin. Ngunit hindi pwedeng basta-basta na lamang aatakihin at huhulihin. Kailangan nilang gumawa ng paraan kung paano masusugpo ang lahat ng mga sangay ng sindikato. Si Silver ang nagplano ng lahat at ang araw na pumasok siya ay ang araw din mismo na may operasyon ng sindikato sa pamumuno ni Lyndon Flavio, the man behind the kidnapping, child trafficking, pagnanakaw at lahat ng mga illegal na gawain. Naisip niyang hindi pwedeng si Lyndon lang, hindi pwedeng ebidensya lang. Kailangan nila ng mas malaking plano para maubos, masimot, hanggang sa pinakamaliit na galamay ng sangay nito. Walang ibang gagawa at makakagawa nun kundi siya. Unang araw, unang sabak sa illegal na gawain, ngunit nang makita niya si Dashiell sa bangko, parang nagbago ang plano. Binago niya at ililigtas na lamang ang dalaga. Yun lamang ang gagawin niya. Pero hindi nangyari dahil sa mga tauhan ni Lyndon, kaya't nagkaroon ng hinala ang leader na kailangan pa niyang dumaan sa matinding pagsusulit, ang patayin si Dashiell sa harap ng lahat. Pero dahil isa siyang sundalo, alam niya ang lahat ng anggulo ng baril. Lakas loob na ipinutok dahil alam niyang walang bala. Ilang beses ding nalagay sa kapahamakan si Dashiell hanggang sa huli ay gagahasain na ito. Muli siyang pumasok at sa huli nailigtas niya ang babae. Kahit gusto niyang makasama ito hindi maaari dahil sa kanyang misyon. Ilang taon nang tiniis niya
para lamang hindi madamay ulit si Dashiell kahit gusto niya itong hanapin na hindi niya magawa. Hanggang nag-utos na naman ng leader ng sindikatong hanapin ng dalaga. Inunahan niya at nagbabala siya sa babae. Ngunit huli na dahil nasundan pa rin nila si Dashiell. Wala na siyang ibang nagawa nun kundi ang gumalaw na. Doon nalaman ni Lyndon na hindi talaga siya tapat kaya muli na namang sinubok ang kanyang katapatan. Inako niyang asawa niya ito at dahil naghahanap ng patunay kaya't sapilitang pinapirma niya ang babae. Nakasal sila kahit sana hindi ganun ang balak niya. Ngunit walang isang salita ang hayop na si Lyndon. Para siyang mababaliw nang mawala sa tabi niya si Dashiell. Mabuti na lamang at may tracking device siyang inilagay sa cellphone nito at natunto niya agad. Pero sa daan, bigla na lamang tumigil ang sasakyan dahil sa isang bata at humingi ito ng tulong habang umiiyak. Halos madurog ang puso niya at mas nagulat pa siya nang makitang kamukha niya ito kaya hindi niya na napigilang itanong kung sino ang nanay nito. Doon siya nagitla. General, napukaw siya sa pagmumuni-muni nang tapikin siya ni Isidro. Doon siya tumingin sa harapan at nakita ang babaeng pinakamamahal na naglalakad palapit sa kanya. Si Dwight na katabi nito. Best man ng mama nito. Nakangiti ang dalawa sa kanya. Napaiyak siya sa galak. Sa wakas, magiging kanya na ang matagal na pinapangarap. Pasimple niyang pinahid ang mga luha at inabot ang kamay ni Dashiell. Please take care my mama, papa. Napangiti siya at hinalikan ng anak niya. Naroon ang lahat, ang nanay ni Dashiell, Tiyuka, Tia Luz at si Bethany na napakaganda sa suot na gown. Natulala si Bert, mukhang ito na ang bago nitong pantasya. Sabi na nga ba niya napakaganda talaga nito kapag naging babae talaga. I do, father. Magsasalita pa sana ang pari nang siilin na nito ng halik si Dashiell. Nagulat pa siya pero sa huli, tinanggap na din niya. Hiyawan at palakpakan ang namayani sa simbahan. I love you. I love you too. I love you three. Napalingon sila habang papasok ng kotse. Ang panganay pala nila yun. Natawa ang mag-asawa at pinugpog ito ng halik. Ngayon ay sigurado na siyang wala na ang takot sa puso niya. Tanging kasiyahan na lamang kasama ang kanyang pamilya. At si Lyndon ay wala na. Thank you kay General Saint Silver Vask. Nasugpo ang sindikato at mga galamay nito because of him.